Ako si Maria at ito ang aking kwento. May mga nasabi naman na rin si Doc Alvira sa inyo? Pasensya na kung idinaan ko na lang sa kanya ang mga dapat niyong malaman. Medyo naging hectic kasi ang schedule ko nitong mga nakaraang araw. So, si baby, idadala natin siya kay Doc Victor para sa 2D echo. Para malaman natin kung may problem ba sa heart si baby. Sana nga lang iwalang makita sa kanya. Sanang pagbagsak ng oxygen saturation niya ay dahil lang sa premature baby siya. Fighter naman si baby base sa nakikita ko at sana makayanan niya lahat. So, dahil ngayon ang discharge mo, mommy, uuwi ka muna para makapagpahinga ka, lalo na't C-section ka. Si daddy na munang may iwan dito para kay baby. Magpagaling ka at magpakalakas. May mga vitamins ka pa na kailangan mong inumin. Yung sugat mo, huwag mong kalimutang linisin araw-araw at lagyan ng binder. Bawal ka munang mag-akyat baba sa hagdan. Nakita ko na yung result ng x-ray ni baby Calix. So yung baga niya ay medyo matubig. May halak din siya pero karaniwan naman sa mga cesarean baby ang may halak dahil hindi sila dumaan sa masikip na daanan. Mawawala rin naman yan. Continue pa rin ang mga gamot niya at mga antibiotics niya. Pagpapaliwanag ng pedya ng anak nila. May question po ba, mommy? Tanong pa ng doktor. Ayaw ni Carmela na iwan ditong anak niya. Doc, pwede po bang magstay na lang din muna ako dito? Pwede bang dalawa na lang kami ng asawa ko ang maiwan? Pakiusap niya. Mommy, pasensya ka na pero hindi ko pwedeng ibigay ang gusto mo. May sugat ka pa. Sariwa pa ang tahi mo at kailangan mo magpahinga. Kung magpapaiwan ka dito, lalo ka na lang may stress kapag nakikita mo ang kalagayan ni baby. Gusto mo bang mabinat? Hindi biro ang binat, mommy. Kung ganito na ang kalagayan ni baby tapos may mangyayari pa sa iyo, kawawa naman si daddy. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang unahin. Listen to me, mommy. Pasensya ka na pero medyo mahigpit ako sa ganitong bagay. Umuwi ka at magpahinga at kapag nakauwi na si baby, siguradong hindi ka na makakatulog ng diretso. Walang nagawa si Carmela sa sinabi ng doktor. Tinignan niyang asawa niya pero tahimik lang din si Adam. Nang umalis na ang doktor ay pareho silang natahimik. Nakatitig lang si Carmela sa anak niya. Gustong gusto niya na itong iuwi. Pagsapit ng hapon ay kailangan niyang ibaba ang mga gamit ni Carmela. Nasa labas na rin ng hospital si Ruel dahil siya ang manunundo kay Carmela. Mommy, kung lalabas ka na nasa nurse station lang kami para ma-escort kayong bumaba. Sad ng nurse. Hindi naman sumagot si Carmela. Inaayos naman na ni Adam ang mga gamit ng asawa niyang iuwi na. Tawagan mo ko palagi ha. I-update mo ko sa kalagayan ni Calix. Sad ni Carmela. Don't worry, I will call you every day. Alam ko namang nag-aalala ka lang din sa anak natin. Pag uwi mo sa mansyon, matulog ka ng maaga ha. Huwag ka na nagpupuyat. Yung sugat mo, sinabihan ko na si mommy na linisin yan 3 times a day. Kumain ka rin ng marami. Huwag mo kaming alalahanin dito. Mag-update naman ako sa'yo palagi. Tumango na lang si Carmela. Nang maiayos na ni Adam ang mga gamit nila, ay tinawag na nilang isang lalaki para alalayan sila na makababa. Sumakay na si Carmela sa wheelchair. Tulak-tulak naman yon ng isang staff ng hospital, habang si Adam ang may hawak ng mga gamit na iuwi na nila. Tahimik lang sila habang nasa loob ng elevator. Walang ibang laman ang isip ni Carmela kung hindi ang baby nila na naiwan sa NICU. Napabuntong hininga na lang siya, pilit na pinapalakas ang loob niya. Ang buhay hindi palaging fairy tale, hindi palaging masaya. Akala niya magiging perfect ng lahat dahil sa dami ng pinagdaanan niya. Akala niya pinagdaanan niya na ang lahat ng mga masasakit pero mas masakit pa palang nangyayari sa kanila ngayon, lalo na't ang anak ang usapan. Buhay ng anak nilang iniisip nila. Nang makababa sila ay hinawakan ni Carmela ang kamay ng asawa niya. Ang hirap naman nito. Ayaw kong umuwi. Gusto kong samahan kayo dito, matutulog na lang ako ng maaga. Pakiramdam ko mas lalo akong may stress kapag nasa bahay lang ako. Habang kayo nandito, aniya. Naiiyak na naman siya. Nang makamit niya ang hustisya para sa kanyang ina, naging masaya siya, naging maayos ang lahat pero ngayon, panibagong pagsubok na naman ang kakaharapin nila. Ayaw ko rin namang maiwan dito, kung pwede ko lang iuwi na natin ang anak natin, pero mas may alam ang mga doktor sa kalagayan niya. Kung itong makakabuti sa kanya, sumunod na lang tayo.
Nalulungkot din saad ni Idam. Nang makita nila si Ruel ay nilapitan na nila ito. Kinuha na ni Ruel ang dala-dala ni Idam, saka niya ito inilagay sa likod ng sasakyan. Bagalan mo lang ang pagdadrive mo dahil may tahi siya. Ingatan mong hindi kayo mapadaan sa rough road. Wika ni Idam kay Ruel na ikinatango na lang ni Ruel. Inalalayan na ni Idam ang asawa niya na makasakay halos. Pigil ang paghinga ni Carmela sa bawat galaw niya. Hindi pa siya makatayo ng diretsyo dahil sa tahi niya at lalong hindi siya makakilos ng maayos. Nang umalis na sila ay pigil ang luha ni Carmela para bang pinipiga ang puso niya dahil mag-isa lang siyang uuwi ngayon. Dapat masaya sila sa pagdating ng baby nila pero lungkot ang mararamdaman nila. Tinignan ni Roel si Carmela. "Are you okay? Kamusta si Calix?" tanong niya. Hindi kaagad nakasagot si Carmela. Hindi niya handang sabihin ang kalagayan ng baby niya ngayon pero alam niya namang nag-aalala lang din sila. Kailangan pa rin niyang i-monitor. May antibiotics pa siya para sa pneumonia at sepsis niya. Sagot niya. "Bakit ganyan ang mukha mo? Isipin mo na lang na normal lang yun. Dahil premature baby siya. Makakauwi si Calix, okay? Huwag mong ubusin ang lakas mo sa pag-aalala. He'll be fine." Pagpapalakas ni Ruel sa loob ni Carmela. Napubuntong hininga na lang si Carmela kahit na gusto niyang maging malakas. Pinangungunahan pa rin siya ng panghihina niya. Nang makarating sila sa mansyon ay nasa sala silang lahat, naghihintay sa pagdating ni Carmela. Gusto sanang salubungin ni Maria si Carmela pero pinigilan siya ni Jackson. "Hayaan mo nang muna siyang makapagpahinga bago ka magtanong na magtanong. Minsan basahin mo munang mukha ng isang tao para malaman mo kung dapat bang kausapin sila kaagad." Ani ni Jackson. Walang nagawa si Maria kung hindi ang tingnan na lang si Carmela. Magpapahinga na muna siya. Ihatid na lang din sa kwarto niya ang pagkain niya. Dito na muna siya sa guest room sa baba dahil bawal siya mag-akyat baba sa hagdan. Saad ni Roel sa kanila. Nahihiya si Carmela sa kanilang lahat dahil hindi niya matingnan ng mga ito. Pakiramdam niya kasi mauunang babagsak ang mga luha niya bago siya makapagsalita. Nang makapasok siya sa kwarto ay nilalayan siya ni Roel na makaupo. Hindi na napigilan ni Carmela ang mga luha niya. Nasa ospital pa lang siya, nagpipigil na siya ng luha at hindi niya na kayang pigilan yon. Tinignan lang ni Roel si Carmela. Hinayaan niya itong umiyak hanggang sa gusto niya. She's a mother. Sino bang inang hindi mag-aalala sa kalagayan ng anak niya? Nanahimik lang si Roel. Habang nakaupo siya, halos mahirapan na si Carmela sa paghinga dahil sa sobrang pag-iyak niya. Nilapitan na ni Roel si Carmela at hinaplos to sa likod. "Ano bang iniiyak mo? Magiging okay ang baby mo. Makakauwi din sila kaya wag mong ubusin ang lakas mo." Ani ni Roel pero patuloy ang pag-iyak ni Carmela. Nang ihatid ni Maria ang pagkain ay naabutan niyang humahagulhol si Carmela. Hindi pa nila alam kung ano talagang kalagayan ni Calix. Pero base pa lang sa nakikita nila kay Carmela, mukhang hindi maganda. Nilapitan ni Maria si Carmela at niyakap ito habang hinahagod ang likod ni Carmela. "Sige, iiyak mo lang lahat. Ilabas mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. Alam kong masakit na umuwi ka na habang ang anak mo ay naiwan sa ospital. He's a premature baby kaya kailangan niyang magstay sa NICU, okay? Huwag kang panghinaan ng loob, anak, para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Subukan mong manood ng mga NICU journey. You're not alone, okay? May kambal ka pang umaasa sa'yo." "They are waiting for you," wika ni Maria. Habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang hagulhol ni Carmela. Hinayaan lang nila ito hanggang sa kumalma siya. Walang makakapantay sa sakit na nararamdaman ng isang ina kapag ang anak na nilang usapan. Halos oras-oras ay magkausap sa video call si Idam at Carmela. Hindi na masyadong nakakatulog si Idam dahil sa pag-aalala sa anak nila. Minsan ay ginigising pa siya ng nurse kapag may kailangang bilhin ng gamot para sa anak nila. Kahit na inaantok pa siya, wala siyang magawa kundi ang pumunta sa pharmacy at bilhin ng kailangan ng baby nila. He's sleeping. Malakas siyang umiyak pero nangingitim siya sa tuwing umiiyak siya. Umiire at umiinat. Wika ni Idam. Nakatutok ang kamera sa baby nila na nasa loob pa rin ng incubator. Sa tube pa rin pinapadaan ng gatas niya. Tanong ni Carmela. Nakahiga siya habang kausap ang asawa niya. Oo, pero pinagpapacifier siya para makita kung marunong na ba siyang mag-shock. So far, okay naman ang saking niya. Ang sabi ng nurse niya, kanina susubukan na nilang pagatasin sa feeding bottle dahil magaling naman siyang mag-shock. Pagkakwento ni Idam. Napangiti naman si Carmela. Lumalaban ang anak nila, okay nang lahat sa kanya.
Malapit na ring matapos ang antibiotic niya pero yung oxygen saturation niya ang hindi stable. Minsan nag-80 na siya pero madalas nasa 60 at 70s lang. Kailangan maging 90s pataas ang oxygen saturation niya para masabing okay na talaga siya. Kulang ang natatanggap ng katawan niyang oxygen kaya siya nangingitim. Sad pa ni Adam. Ang kasiyahan na nararamdaman ni Carmela ay pansamantala lang. Sa tuwing nalalaman niyang hindi pa rin stable ang oxygen saturation ng anak niya, hindi pa rin mawala ang takot at kabang nararamdaman niya. Biglang umalis si Adam sa kamera pero rinig ni Carmela ang pagsinghot nito. Alam niyang pagod na rin ang asawa niya at natatakot na rin sa posibleng mangyari sa baby nila. Excited na excited pa naman si Adam sa pagdating ng baby nila tapos ganito ang nangyari. Humugot ng malalim na buntong hininga si Carmela para pigilan na naman ang pag-iyak niya. Sa tuwing nararamdaman niyang nangihinang asawa niya, pakiramdam niya pati siya ay pinanghihinaan ng loob. "Tell me, is he really okay?" Basag ng boses ni Carmela dahil sa pagpigil niya sa mga luha niya. Rinig na naman niya ang pagbuntong hininga ni Adam. "He's fine. I'm sorry love. Mahina lang talaga ako sa ganitong bagay. Ang sakit-sakit lang kasi na makita ang anak natin sa ganitong sitwasyon. Kung pwede lang na ako na lang ang turukan nila. Kung pwede na ako na lang ang mahirapan. Wala akong magawa sa tuwing iiyak siya. Kapag tinuturukan siya, he's so tiny for those needles." Umiiyak ng saad ni Adam. Kinagat ni Carmela ang pang-ibaba niyang labi para pigilan din ang mga luha niya. Oh shit! Mahinang saad ni Carmela dahil mabilis nang bumagsak ang mga luha niya. Nag-mute na naman siya para hindi marinig ni Adam ang mga hikbi niya. Humugot siya ng malalim na hininga para pakalmahin ang sarili niya. Ayaw niyang humagulhol na naman. Pagod na siyang umiyak pero kahit na pagod na siyang umiyak tila ba hindi siya nauubusan ng luha. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko na siyang iuwi. Ang hirap-hirap dito love. Kapag iiyak siya wala akong magawa kundi ang tingnan lang siya. I'm sorry. I am trying to be strong pero hindi ko maiwasan na hindi panghinaan minsan. Akala ko malakas na ako pero masyado pala akong mahina. Pahina ng pahinang saad ni Adam. Tinakpan ni Carmela ng kumot ang bibig niya para hindi lumabas sa mga hikbi niya. Malalaki na ang bawat paghinga niya dahil sa pagpipigil ng pag-iyak niya. "Makakauwi rin kayo. Hihintayin ko kayo dito," wika ni Carmela. Pilit na itinatago ang tunay na nararamdaman niya. Ayaw niyang maging mahina, lalo na't nagiging mahina na rin ang asawa niya. Alam niya namang lumalaban ang anak nila. "Yung sugat mo, napalinis mo na ba?" "Huwag mong kalimutang ipalinis ang sugat mo ha," ani ni Adam na ikinatango na lang ni Carmela. Ilang minutong nanaigang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nang umiyak si Calix ay mabilis na nilapitan to ni Adam. Nakatayo lang siya sa tabi ng incubator pero hindi niya makargang anak nila. Nang matapos ang pag-uusap nila ay doon na bumuhos sa mga luha ni Carmela. Pakiramdam niya ay tinutusok ng maraming karayom ang dibdib niya. "Lord, hindi ko kaya. Hindi namin kayang mawala sa amin ang anak namin. Nakikiusap ako sa iyo. Ipahiram mo pa siya sa amin ng matagal na panahon. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang ako ang maghahatid sa huling hantungan ng anak ko. Nagmamakaawa ako. Huwag mo siyang bawiin kaagad sa amin." Usal ni Carmela sa isip niya habang nakatingin sa kisame. Makalipas ang ilang minuto ay kumalma na siya. Pumasok naman si Maria dala ang pagkain ni Carmela. "Kumain ka na muna para may lakas. Lilinisin ko na rin ang sugat mo," anas ni Maria. Tinulungan ni Maria si Carmela na makaupo at makasandal ito sa headrest. Habang kumakain si Carmela ay nakamasid lang din naman sa kanya si Maria. Kita naman ni Maria ang namamagang mga mata ni Carmela. "Nakausap mo na ba si Adam?" tanong niya. Madalas kasi naabutan niyang nag-uusap ang dalawa pero ngayon hindi kausap ni Carmela ang asawa niya. "Tumawag po siya sa akin kanina. Gusto daw po muna niyang matulog," sagot ni Carmela habang kumakain. "Ako na munang magbabantay sa ospital. Pauwiin mo na muna si Adam para naman makapagpahinga siya ng dere-derecho." Tumangon na lang si Carmela. 3 araw na ang nakakalipas simula nang ma-discharge si Carmela. 1 linggo na rin sa ospital ang baby nila. Nang matapos kumain si Carmela ay nilinisan na rin ni Maria ang sugat niya. Walang magawa si Carmela kundi ang manood na lang sa social media niya. Madalas nang pinapanood ay ang mga Nico journey ng ibang mga baby. Nagkakaroon siya ng pag-asa dahil ang ibang baby ay inaabot ng 3 buwan sa Nico bago makauwi. Nakaka-1 linggo pa lang siya. "Hindi dapat ako panghinaan," pagpapalakas ni Carmela sa sarili niya. Nang may kumatok sa pintuan niya ay tinignan niya ito. Pumasok naman ang kambal. "Hi Mommy!" bati ni Sabrina.
Isinarado naman ni Santinong pintuan bago to lumapit sa kanilang ina. Kailan po uuwi si Baby Calix? Hindi pa po ba namin siya pwedeng makita? Inosenteng tanong ni Sabrina. Kailangan pang magstay ni Baby. Sa hospital, kailangan pa niya magpalakas. Uuwi rin sila ni Daddy, okay? Hihintayin natin sila. Nakangiting saad ni Carmela. Ayaw niyang ipakita na pinanghihinaan siya. Itinuon na lang niya ang atensyon niya sa mga anak niya para maiwasan niyang hindi mag-isip ng mag-isip. Pero kapag naiiwan na siyang mag-isa, doon na naman nagsisimulang bumagsak ang mga luha niya. Kinabukasan, maagang dumating si Ida. Dumiretso siya sa kwarto ni Carmela. Niyakap niya kaagad ito na tila ba nangunguhan ng lakas. Hindi naman nagsalita si Carmela. Hinayaan niyang asawa niya. Hinaplos niya na lang ang buhok nito. Ramdam niyang pagod na pagod at puyat na si Ida. Hindi niya magawang magpahinga at matulog sa ospital dahil natatakot siya na may mangyari sa anak nila. Kumain ka na ba? Tanong ni Ida. Hindi pa. Hinihintay kita para sabay na tayong kumain. Tumayo naman si Ida para makapag-asikaso ng kakain nilang mag-asawa. Nasaan nga pala yung kambal? Tanong ni Ida. Hiniram na muna ni Hana para ipasyal at malibang sila. Napatango-tango na lang si Ida. Saan mo gustong kumain? Dito na lang ba o sa labas? Kaya mo na bang maglakad? Sa pool area na lang tayo para naman hindi na lang ako palagi nandito sa kwarto. Sige, ipapahanda ko lang yung mga pagkain. Nauna nang lumabas si Ida para ihanda ang mga kakainin nila. Dahan-dahang tumayo si Carmela saka siya lumabas ng kwarto. Hindi pa mabilis ang paglalakad niya dahil pakaramdam niya ay maghihiwalay ang katawan niya. Nang makita naman siya ni Adam ay mabilis siyang nilapitan nito. Hinintay mo na lang sana ako para maalalayan kita. Inutusan ko lang naman yung mga maid na ihanda sa pool area ang pagkain natin. Ani ni Adam sa kanya inalalayan ng asawa niya. Mabagal ang bawat hakbang ni Carmela at matyaga naman siyang inaalalayan ni Adam. Hanggang sa makarating sila sa pool area, inasikaso na ni Adam ang asawa niya. Siniguro niyang marami itong makakain. Nalinisan na ba ang sugat mo? Tanong niya habang kumakain sila. Hindi pa. Sabi ko naman sa'yo palagi mong linisan para mabilis matuyo. Lilinisan ko yan mamaya. Tumango na lang si Carmela. Kumusta si Calix? Sinusubukan nilang babaan ang presyo ng oxygen niya. Siya nga pala, ang sabi ng pedya niya ay sa mas malaking hospital gagawin ng 2D echo niya. Tinanong ko kung pwede kang isama. Ang sabi ay pwede naman. Malalaman natin kung may problema ba sa heart niya pero sana'y wala. Tahimik lang naman si Carmela. Nagsisimula na namang gumapang ang kaba at takot sa dibdib niya. Umaasa siyang sana ay walang problema sa puso ang anak niya. Lalo na't wala naman silang history na may sakit sa puso. Wala namang may history sa family niyo na may sakit sa puso, hindi ba? Wala naman akong alam pero wala akong kilala sa family namin na may sakit sa puso. Magiging okay din siya. Napatango-tango na lang si Carmela. Nababawasan ang pag-aalala niya sa tuwing kasama niyang asawa niya. Pakiramdam niya ay kay Adam siya humuhugot ng lakas. Akala niya ay tapos na ang pagsubok sa buhay nila pero hindi pa rin pala. Pinatikim lang sila ng panandaliang kasiyahan. Nang matapos silang kumain ay tumambay silang dalawa sa duyan. Nakatingin lang sila sa kawalan, parehong tahimik. Tanging pagaspas ng mga dahon ang naririnig nila. Gusto na nilang matapos ang lahat. Gusto na nilang makasamang anak nila at maiuwi ito. Hindi ka ba matutulog muna para makapagpahinga ka? Tanong ni Carmela. Ikaw ba nakakatulog ng maayos? Balik na tanong ni Adam. Kilala lang ni Adam ang asawa niya. Sa tuwing nag-aalala ito ay hindi to nakakatulog ng maayos. Wag mo kong alalahanin, nakakatulog naman ako ng dere-derecho. Ikaw ang magpahinga dahil hindi ka nakakatulog ng maayos sa ospital. Magpahinga na tayong dalawa. Samahan mo akong matulog. Anin ni Adam saka siya tumayo. Sumama na rin si Carmela. Nagtungo na sila sa kwarto at nahiga na. Niyakap ni Adam ang asawa niya. Iniwasan na hindi niya matamaan ng tahi nito. Ilang minuto lang ang lumipas pero nakatulog na kaagad si Adam. Habang si Carmela ay gising pa rin. Iniisip niya na naman ang baby niya na sana ngayon ay kasama nila. Ito sanang nagbibigay ng kasiyahan sa buong pamilya nila. Ipinilig na lang ni Carmela ang ulo niya at ipinikit na rin ang mga mata niya para matulog. Lumipas ang mga araw, ngayon ang araw na idadala sa mas malaking hospital ang anak para sa 2D echo niya. Maaga pa lamang ay nagagayak na si Carmela. Si Adam naman ay nasa hospital na. Wala ka na bang ibang dadalahin? Tanong ni Ruel.
Si Ruel ang maghahatid kay Carmela sa hospital. Wala namang pinadala sa akin, idadala lang naman siya sa mas malaking hospital para sa to the echo. Pagkatapos, ibabalik din siya sa NICU. Napatango na lang si Ruel. Inalalaya niya makaakyat sa sasakyan si Carmela at nang makaupo na ito, ay saka siya nagtungo sa driver's seat. Tinahak na nila ang daan patungo sa hospital. Tahimik lang si Carmela pero paulit-ulit niya nang sinasambit sa isip niya na sana'y magiging okay ang resulta ng to the echo ng anak niya. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Madalas din siyang lingunin ni Ruel pero nanatiling tahimik si Ruel. Nang makarating sila sa hospital ay nilabas na kaagad sa NICU ang baby nila. May dala-dala silang oxygen tank. Nasa labas na rin ang ambulance na kanina pa naghihintay sa kanila. Ramdam ni Carmela ang panginginig ng kalamnan niya. Hindi niya akalain na mararanasan nila ito lalo ng pagsakay sa ambulance at buhay ng anak nilang nakasalalay. Inalalayan ni Idam ang asawa niya na makasakay sa loob ng ambulance. Sumunod naman ang baby nila na karga-karga ng nurse. "Let's go kuya," utos ng nurse sa driver. Pinatunog na rin ng driver ang siren. Hindi mapigilan ni Carmela na magtubig na naman ang mga mata niya. Tinignan niya ang anak niya. Mahimbing na natutulog. Mabilis ang patakbo ng ambulance at sa tuwing bigla itong pepreno ay dumadaos-dos sila sa upuan. Hinawakan ni Idam ang asawa niya para hindi ito dumaos-dos kapag muling nagpreno ang ambulance. Kitang-kita ni Carmela ang mga sasakyan na tumatabi sa pagdating ng ambulance na sinasakyan nila. Sa bawat pagtunog ng siren ay siya ring bilis ang tibok ng puso niya. Bakit kailangan nila itong maranasan? Hindi niya mapigilang hindi maiyak dahil sa mga sasakyang hindi malang marunong magbigay ng daan para sa paparating na ambulance. Tingnan ni Idam ang asawa niya, tipid niya itong ninitian. Ganun na rin si Carmela, kahit na pareho silang natatakot at kinakabahan.